Yung oras na yun, para po akong naputulan ng paa. Tinakadena ko po ang aking anak. Sabi ko, bakit umabot sa ganitong sitwasyon? Sabi ko, dati naman kako, hindi ganito kako. Bakit kako umabot sa ganitong sitwasyon? Hindi ba nagtanong sa inyo yung bata? Bakit ganun yung papa niya? Hindi. Parang nabigla din siya eh. Nabigla din siya. Paano niyo ipinaliwanag sa kanya na Unti-unti kong pinaliwanag sa kanya. Sabi ko, si papa mo inalayas ng bahay, napunta sa kung saan-saan, baka mamaya ito ay masaktan. Masakit po. Kasi po, para na pong ginawang aso si Papa. gusto mo nang makapunta sa doktor si papa? Ang problema lang talaga na nililibit ka kaya hindi makapunta. Wala pong pera. Wala talagang pera. Pero kung may pera, makakapunta. Sabay kayong dalawa. Ganun ang kamay. Ano ibig sabihin anak pag gumano ng kamay? Ang ganda ng ngiti. Aba, si Christopher, nasa ako din. Sasabayan mo ako magbilang ha. Yan, galing kay God anak ito. Eto na, yung tulong ng mga kababayan natin. Ay, hello. Oh, bait naman. Saan galing? Ha? School po. Bakit alis ka na? Alis ng bahay. Saan ka nagpupunta? Hello, Christine Jen. Ano nga grade na ikaw? 3 po. Grade? 3 po. Grade 3. Galing naman. O, kumusta ang pag-aaral? Okay lang. Hindi ka pa din nakabubusog. Ay, Diyos ko. Ang dami mo na nga nakain na pansit. Merienda ka na. Ayan, pansit. Kaya ng pansit, bebe. Mama, nasa bagong festival yan. Hindi ka pa rin nabusog ko ito para sa kinain mo. Ang dami-dami mo nang kinain. Mapansit, bebe. Alam mo, tatay. Pahinga muna ang tiyan ha. Masama din na may sobra. Nakatatlong pinggang ka na. Kulang po ay. Kulang pa rin talaga. Hindi mo ba kayang kontrolin yung ganun na sobrang gutom talaga? Ano ba nararamdaman mo kapag yung gutom na gutom talaga? Gutom pa rin po. Nasakit ang tiyan mo? Basta ang ramdam mo lang, gutom ka. Mga pasang festival dito, pe. Mga tinang ko dyan ng kape. Oo, kain na. Pansit, tsaka ari, oh. Yan. Kakain ka? Oh, kain na. Pero yung nakakain ni Kuya Mama, Tupero, parang 1/4 na yata. Sarap mo. Hindi pa rin nahingi ng tinapay. Sabi mo sa tita Ana. Tita Ana, pansit. Ano, gutom ka pa to, Per? Naku po, Diyos ko po. Kahit yata isang ano rin, kaya mo ubusin. Isang bilao. Siguro kung nasa harap niya yan, ubos niya yan. Ayo. Naku, talagang ubos na rin. Ubos na ubos. Ano, gusto mo pa? Ay, naku po. Nakakadal. Ilan? Tatlo na nga, no? Oo. Tatlong plato na. Mga pan-festival. Mamaya. Tawagin mo muna doon si Tita Ana, dali. Ang dami mo nang nakain ko ito, Per. Pag-aralan mo rin kontrolin ang sarili, ha? Eh, paano pag walang maibigay Ano si pala yung nanay? lahok? Yata ito. Opo. Ay siya, panlahok na. Nandyan yung mga Ay condiments. siya. Oo na. Ano pala yung panlahok, hindi nalalahokan. May kalamansi. Kalamansi na lang. Agad oh. Sarap. May yan. Paborito mo yun ah. Yung nasa loob. Yung nasa loob. Ari oh. Oh. Uy, paborito mo rin. Ang paborito pala ni Christine Jen yun. Ubus lang. Kumain ka rin, nanay. Mga pan-festival. Diyos ko pa. Nakatatlong pinggang ka na ko ito, Per. Pan-festival. Kaya meron tasty bread. Nangyang parasang pandesal. Mamaya ako bibili, mamaya.
Kaya muna, paupuin mo muna ako at kay hangal. Hingal na hingal ako at galing akong taas. Pakainin mo muna si nanay. Ito, Per. Oh, tama. Magiging wild ka na naman. Sinabihan na kita. Mamaya na anak, mamaya na ha. Mamaya pakakainin kita. Mamaya. Galit talaga. Galit talaga. Pansit. Mamaya. Pakain muna si nanay. Subula ko. Grabe, 3 pinggan. Napansit. Ano bang pakiramdam mo? Gutom na gutom ka pa rin? Parang pensyon mamaya natin gagawin. Hinahanap mo, Kristen, dyan. Sabi niya, ano natin? Sabi ko si Kuya Benji. Nandiyan si Kuya Benji. Oh, para namang namimiss si Kuya Benji eh. Namiss mo ako na? Oh, baka napilitan ka lang. Sa banyo. Banyo na kami. Hindi na kailangan Mula dun sa bahay nyo dati na Oo. parang lasing na. nagbago. Mula dun sa bahay ni nanay dati talaga namang parang hindi bahay ano. Oo. So nakakatuwa unti-unti. Naging maayos na ang kalagayan. Kaya lang, ito pa rin talaga yung main concern natin eh. Si Kuya Tupper. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo, Kuya. Hanggat hindi natin kasi hindi raw yan nung unang-unang magpa-check up kami, dahil nakakadalawa na kami check up. Nung una kaming pa-check up, sabi, anong ginagawa mo? Sabi ni doktora. Kain tulog po. Oh. Sinagot niya talagang gano'n. Opo. Sinagot po niya sa doktora. Normal. Sabi ng doktora, interviewin kita ha. Sabi, anong ginagawa mo sa inyo? Kain tulog po. Ay, napatawa yung assistant na, yung sekretary, at saka yung doktora. Sabi, ako'y nanay, hindi ho kailangan ang pera dito. Kasi hindi naman ho, kahit ho ako'y private, nauintindihan ko isang tao. Kayo ho ay, pwede ho magpa-check up ho. Araw-araw pwede ho. Hindi ho ako maniningil sa inyo. Kasi ang isang check-up, nanay, nasa 2.5. Ulo ho kasi yan. Hindi ko kayo sisingilan. Sabi ko, salamat po. Ang puproblemahin lang yun, nanay, yung i-reset akong gamot. Sabi gano'n. Na kung tutuusin nga, sabi nyo, 3 months, di ba? Sabi nyo nga, nung nainom siya ng 3 months, naging normal ang lahat sa kanya. At nung napatigil, bumalik sa ganito, na mas grumabi pa. Oo, mas grabe pa. So, Nagiging wild na siya. kung tutuusin talaga, kung may gamot, Dire-diretso yun. Hindi na kailangan- itigil-tigil pa. hindi na kailangan dalhin ng Continuous yun. mental hospital. Kasi, luckily, andyan nga si doktora, natutulungan kayo pagdating doon. Psychiatrist po So, yun. ang problema lang talaga is yung pambili ng gamot. Yung gamot. Anak, ikaw hindi ka nakain. O, tabi ka Kasi dito. po ako. Tabi ka kay Papa. At kumusta na daw ikaw? Okay lang po. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. Ang ganda naman ng hikaw ng baby na yan. Sa galing yan. 50 pesos. Magkano yan, nanay? 50. Mag-iingat ka, baka mahila yan. 50 pesos. Ano nga pangalan mo ulit? Kristen Jen. Anong grade na? 3 po. Ilang taon na ikaw? 9. Ano gustong maging? Ang bilis ng tanong, ano? Ano bang gusto mo pag nakatapos ka? Dali. Anong gusto ni Kristen Jen, Kuya Tupper? Magandor. Maging doktor? Bakit daw doktor ang gusto niya? Bakit gusto mo doktor? Para po makatulong kay Papa. Para magamot mo si Papa. Papa. Mag-aaral ka mabuti, ha? Ano sabihin mo kay Kristen Jen para maging doktor? Kausapin mo si Kristen Jen. Ano, mag-aaral ka mabuti ha? Wala ko puro cellphone. Sira-sira naman daw yung cellphone, sabi ni nanay. Hindi yung kanya. Kuha mo ng tabo at makapaghilang ng tabo dyan. Maghinaw muna ikaw, maghinaw. Tabo. Ikaw pansit. Ang inaalala ko nga lang, Ere, ay ang magkano ang pumagastos natin sa Manila. Kailangan pumida na tayong malaki-laking halaga. Dahil siyempre yung Ikaw pansit. mamaya na. Napin tasty bread. Mamaya na.
Basin ba itong tasty bread? Mamaya na, ha? Mamaya. So, bad yun. Ito, Per. Ano, may assignment? Magsasagot ba ako ng Elma? Bebe, tapon mo na rin, bebe. Ay. Bebe, tapon mo na anak ko. Ihila mo siya rin sa akin eh. Yung tasty bread. Yung Kagabi. tasty bread. Mamaya. Pag sinabi kong mamaya, mamaya. Ha? Mamaya. Ha? Kumain ka ng pansit, 3 pinggan. Mamaya. Ha? Okay? Hindi pa akong kape. Mamaya nga, mamaya. Sama ako kape ha? Oo, mamaya. Ha? Mamaya. Hindi mo tinitang ka pa sa kong katambay ka. Aba? Sabi sa inyo eh. Ano sabi niya? Daw ako. Na babae daw ako. Di ba sabi ko sa'yo, bad yun? Ito, Per. Opo ha. Huwag ganun. Mas matapang pa sa kuwan. Kaya nga minsan hindi ko nga masabi kung paano gagawin eh. Mama pa yung tasty bread. Hindi ako kuya. Talagang Ay, ako sabi tasty ko sa inyo bread. eh, Kape. hirap ang kalooban ko. Kalooban Ay, ko. ako kape. Hindi ka nabibilaukan at naupo ka. Ito, Per. Kaya nga lagi ko pinaalala. Bad ka talaga. Mama, pa yung kape na ako Ganyan po tinapay. Nambabato talaga eh. Oo. Nagiging violente siya ngayon dahil gawa nga nung pagkawala ng gamot. Testing Naiyak Jenny. siya. Mama, pa yung kape ako tinapay. Eh, sabi niya, ba't ganun si Papa? Lagi akong inaaway. Masakit po. Bakit? Paano nasabing masakit? Kasi po dati po hindi niya po ako sinasaktan. Tapos po hindi niya po ako binabato. Hindi na ako mukapot na sila patabas. Sige na naman, di na ako mukapot na sila Ngayon po patabas. nampas niya po ako. Kapag di po ako nangungutang, di lang po ako mautusan. Sana po gumaling na po si Papa. Ano bang kailangan ni Papa ngayon? Ano bang kailangan nyo ngayon? Pera po na panggamot po ni Papa. Tapos pandala po sa ospital. Gano'ng katagal na ba may sakit si Papa? 4 na taon na? Sabihin na Lilibet, bata pa to. Ilang taon ka na ba ngayon? 9 po. Ibig sabihin, 5 taon pa lang po to, nakikita na niya yung anak niya. Ay, yung tatay niya, nakakadena. Eh, ano reaction po ng bata pag nakikita ng ganun? Ayan po ay noong 2020 na nakumpine siya. 2020 kami ay 12 araw sa emergency. Lagi po siyang natawag. Lagi sabi niya, nanay, kumusta si Papa? Sabi ko, eto, kako. Hindi pa nagising, 3 araw na. Naiyak siya. At ito po yung pinakamasakit na Lilibet. 5 taon. Kung tutusin, hindi po dapat nakikita ng bata to eh. Opo. Nakakadena yung kanyang ama. Parang nabigla din siya eh. Nabigla din siya. Paano niyo pinaliwanag sa kanya na Unti-unti kong pinaliwanag sa kanya. Sabi ko, si Papa mo inalayas ng bahay, napunta sa kung saan-saan, baka mamaya ito ay maano diyan, mabugbog, o masaktan. Yun lang. pero hindi pa rin normal na yan. Hindi pa rin po normal talaga na ganito yung kalagayan ni Kuya Tuper. Kasi imagine, isang tao na makikita mong nakakadena, how much more sarili niyong anak. Siguro kung mayroon kang, ano yung masasabi mong pinakamahirap na desisyon ginawa mo na Ang Lilibet? pinakamahirap pong desisyon ay sa ayaw siya gusto ko, ayaw ko talaga siyang nakakadena. Ang gusto ko siya nakalaya. Ay ang nagiging problema sa kanya, pag hindi siya nakakadena, kung ano-ano ang pinagagagawa niya sa loob ng bahay. Pinagahalikwat niya yung mga aparador, kung ano-ano. Tapos naghahanap siya ng tinapay. Tapos pag wala siyang mahanap, naalis siya ng bahay. Katulad nung minsan na umalis ako ata, so nindo ko are. Nakita ng mga iyan nandiyan, nagpagulong-gulong na. So, pwede niya ikapahamak. May tendency po na babawagsak ang ulo. Maano yung mga katawan niya. Kaya nga sabi ko nga,
Diyos ko, ano ba, hanggang ano to. Kaya lagi sabi niya, nanay, dali na natin sa ospital ang papa para gumaling. At ang nakakatakot doon, yung mga taong hindi maintindihan ang Ay, kalagayan oo. niya. Pwede siya saktan. Minsan nga ginaya siya dyan, ano. Ayun, ginaya ng gabi. Gabi gayon. Nagkisigaw siya. May gumaya. Sabi ng kapatid ko, sino yun? Sabi ko, iwan ko, may dumaang mama. Ginaya siya eh. Tinapay ka pa, ganun. Sabi ko, wala naman ako nakita ka ako. Mama, dumaan. Sabi ko siya, wala akong nakita. Kaya sabi lagi niya, sabi mas magaling pagdali na natin sa ospital nanay at para gumaling si papa. Bumalik sa dati. Gusto mo nang makapunta sa doktor si Papa? Ang problema lang talaga na nililibit kaya hindi makapunta. Wala pang pera. Wala talagang pera. Pero kung may pera, makakapunta. Sabay kayong dalawa. Ganun ang kamay. Ano ibig sabihin anak pag gumano ng kamay? Ang ganda ng ngiti. Aba, si Christopher nasa ako din. O, buka ang kamay. Ako may pera, makakapunta. Ha? Ito po. Papacheck up muna. Dadali muna kay doktor. Submit. At hihingi ng pera. Pero sa Benji, na po eh. Buka ang kamay, Kuya Christopher. O, eto na. Para makapunta kayo ng ospital. Punta muna tayo. Sasabayan mo ako magbilang ha. Yan, galing kay God anak ito. Eto na, yung tulong ng mga kababayan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000 na naililibet. Sabihin ng aming baby na yan. Thank you po sa nagbigay ng pera panggamot po kay Papa. Para gumaling ng papa. Happy na. Sa Benji, may pera sa Benji. Yung ano sasabihin mo kay Tupar sa nagbigay? Maraming salamat po sa nabigyan ng pera sa akin para mapagamot ako sa Manila. Huwag mo na silang aawayin ha. Kay Tupar. Pabit na po eh. Maraming salamat po kay Ma'am Lynn Liano, 2,000. Ayan, sabi ni Ma'am, para daw dun sa inyong pangangailangan. Hindi na lang ako na namili para at least kayo alam nyo kung ano yung mga priority sa inyong mga bibilhin. Di, bahala na kayo na nililibet. And then maraming salamat po kay Ma'am Julieta Palmer, 10,000 pesos na nililibet. Ito naman daw pong 10,000 na to. Yan, para po dun sa plano nyo na Galing sa ospital. pagpapagamot sa kay Manila. Kuya Christopher. Maraming salamat po kay Ma'am Julieta Palmer sa pagbibigay ng tulong sa aking anak sa pagpapagamot sa ospital sa Manila. At kay Ma'am Lynn. Kay Ma'am Lynn, salamat din po sa pagbibigay niyo ng pinansyal sa tulong ninyo. Maraming pong salamat sa pinansyal. Happy na? Naiyak ka.